What's up mga sir? Ayan, update tayo. Dito tayo sa office at papacheck natin tong RC na naman natin dahil dun sa problema last week, di ba? Yung blink nya, oh, ang bilis. Ayan, oh, tingin ko sa ano to, regulator, kasi nilinis ko na yung battery. Pero pag pinapatay ko siya, oh, yung ignition, bumabalik siya sa dati. Ayan, oh. Tingin ko yung regulator nga to. Ay nako. Tara, let's go. Medyo traffic, daming bus, daming truck. Weekdays kasi ngayon eh. Wednesday, nag half day lang ako. Ayoko na kasing patagalin eh. Kasi electrical, malamang electrical ang sira nito eh. Pag pinatagal mo yan, baka magkaroon pa ng mga mas malalang problema eh. Sana ano lang, wiring lang, o sana grounded lang, mga ganun, para lilinisin lang, mga ganyan. May dala ako na ano eh, na contact cleaner. In case na wala sila, papalinis ko na lang. Sana walang traffic sa express. Tingnan natin. Oy, wala, maluwag. Okay, makakarating tayo ng mas maaga. Kailan nangyari sa akin to, yung mabilis mag-blink yung signal light. Yung sa CBR ko, di nangyari to eh. Tsaka sa mga sasakyan, ngayon lang ako nakakita ng biglang nasira yung ano, bumilis bigla yung signal light. Karaniwan ng signal light, di ba? Pundi. Di ba? Blown yung fuse, mga ganon. Hindi gumagana. Pero yung mabilis yung blink niya. Ngayon ko lang na-encounter. Baka yung regulator, kasi yung battery pina-check ko nung isang araw, umuwi ako, nasa 12.8 siya, so normal. Malamang sa regulator. Mahal pa naman ang regulator. Baka bumili na lang tayo ng ano, ng spare. Bibili na lang tayo ng ano, yung hindi original. Nasa 4,000 mahigit eh. Kakapagawa ko lang nung pan nito, inabot ako ng, di ba, ng more than 5 eh. Sana ano lang, hindi naman siya sira yung regulator. Sana madumi lang yung mga connection. Pero hindi naman tayo naiinis sa motor natin, mga sir. Kasi given na to na kahit sabihin mo brand new to kung nabili, kumbaga ano eh, tagal na sa kasa nito eh. Ang tagal na niyang, yung date of manufacture niya 2019 pa eh. Dahil ginagamit ko siya everyday, ano na, asahan ko na yan na may masisira at may masisira dyan. Kasi si KTM, ano yan eh, ang motor niyan high performance eh. Kumbaga hindi naman yan yung ginawa talaga na pangharabas eh. Pwede siya pan daily, pero hindi siya yung parang tulad ng Honda na yan, yung mga 150cc ng Honda na talagang pangharabas, di ba? Pang everyday, rain or shine. So, ganun natin gamitin to eh, rain or shine to eh. Kawawa naman nga eh. Wala tayong pamasok na pang maliit lang eh. Talaga, kumbaga yung leisure bike ko tsaka yung everyday bike ko eh, isa eh.
Well, choice ko naman yon kasi ayoko naman na mag-maintain ng maraming motor. Baga, gusto ko ano, isa, dalawa lang, ganyan. Kung gusto ko magpalit, benta ko. Di ba? Ganun. Ayoko yung mag-i-stick ako ng 3 motor, 4 motor ko, tapos di ko naman nagagamit lahat. Di ba? Maganda na yung isa, dalawa lang. Pag ayaw mo na, benta mo. Para makinabang naman, para magamit siya ng iba. Ano ba to? Alabang na. Alabang na ba to? Oo, alabang na nga. Nagpas na ako sa sukat. Ayan, tignan nyo yung blink. Oh, ayan oh, tatatat. Parang blinker oh. Ayan yung green oh. Dapat yan mabagal eh, di ba? Pero pag nakapatay yung makina, normal naman. So hindi valve yung problema, hindi battery, di ba? Something sa electrical to. Na-excite nga ako kung ano eh. Kung ano sasabihin nung mekaniko eh. Kaya hindi na ako nag-antay ng Sabado. Ngayon na. Tsaka natatakot din kasi ako na gamitin siya ng ganun. Baka mamaya may problema na yung electrical. Di ba? Ginagamit ko, hindi ko pinrioritize. Baka may mas malalang masira eh. Lalo tayong mapagasta, di ba? Kumbaga, pag may sira, dalhin agad. Wag na, or kung di mo pa kayang ipagawa, wag mo gamitin. Kaya ako kasi kailangan kong gamitin eh. Ayoko mag-commute. Nakakapagod. Saka ganun din naman, papagawa ko rin naman to eh. Okay, reload. Dito ko gusto magpagawa sa ano, KTM Las Piñas. Sa Cubao, hirap magpa-schedule eh. Although dapat doon eh, kasi malapit tayo doon eh. Mas malapit tayo doon kumpara dito eh, pero next week ako eh. Inis ako. Dito na lang. Kung ayaw nyo, wag. Marami namang iba eh. Ayan, dito na tayo. Ayan. Yan mga sir, naayos na yung RC natin. Ayan o. I-check yung ano. Yun mga sir, alam na problema. Flasher relay. Ito. Yan. So order tayo, papalalamove natin para magawa na siya. May available parts naman. So yun. See you later mga sir. Paggawa na. Ayan mga sir, gawa na si RC. Okay na yung signal niya. Flashing relay ang sira mga sir. So ayan o, okay na siya. Ayan. Tapos may nakita pang isang sira. Buti nakita niya. Yung clutch cable mapuputol na. Kaya pinapalitan ko na rin yung clutch cable. Ano ba yan?
Ayan, nabot na ako ng traffic. Ayun mga sir, titigil tayo saglit. Mapakita ko lang sa inyo. Tigil tayo saglit dito. Ayan. Ayan. So, tapos na siya. Okay na, ayan. Ayan o, kita nyo. Back to normal, ano na, blinking na yung ano niya, ayan o. Tapos may nakita pang problema. Yung ano ko, clutch cable ko. Kasi nung binili ko yung ganun na siya eh. Kayong pala, matagal na may diferensya, hindi ko alam. Sabi nung ano, mechanic, hindi dapat ganun ka tigas yung ano ko, clutch cable, yung clutch ko. Kasi nga may sleeper clutch to, di ba? So, hindi ko naman alam kasi akala ko malambot na yun. Kasi nasanay ako sa CBR 150 ko na medyo matigas eh. Akala ko okay lang. Tapos in-orderan ko ng clutch cable. Ayun. In-orderan natin ng clutch cable, naging ano na, lumambot nga, laki ng diferensya. Kaya ko na isang daliri. Ayun. So hanggang dito na lang mga sir. Like and subscribe para dumami pa yung mga subscribers natin. So see you next vlog. Happy weekday. Peace out.